maganda rin yung may sinasabi din po sa Panginoon. Sa ano okay? Lord, salamat Panginoon, tinataas ka namin, pinupuri ka namin dahil napakabuti mo sa bawat isa. Dahil sa iyo Panginoon, nandito ang bawat isa at magiging, alam namin Panginoon, naniniwala ka kami na magiging matagumpay Panginoon ang gawain ito dahil sa pagmamahal po sa amin. Lord, dinadalangin po namin Panginoon yung presensya na Lord, ikaw doon sa aming gitna, lahat ng gagamitin mo Panginoon. Sa gabing ito Panginoon, mga worship leader, mga backup singers, musician, song leader, testimony leader, Panginoon, gamitin mo sila mightily use them for your glory. At help them, my God, na yung mga kanilang pinaghanda ay pagpalain mo, patanggapin mo po. At kami din, Panginoon, yung mga daladala namin, pagpupuri ngayong gabi, tanggapin mo rin po, Panginoon. Samahan niyo po kami hanggang matapos kong gawain niyo ito. Kumilos ka sa aming gitna, dahil alam namin walang, ang presensya mo walang kwenta ng aming pagtitipon na ito. Lord, ang dalangin ko sa makapangyarihang pangalan mo. In Jesus' name we say, Amen. Amen. Lord. Kung may mga problema man tayo ngayon mga kapatid, isang katabi niyo po muna yung mga kapatid dito sa araw na ito mga kapatid. Ito yung time na papupura na pasasalaman na dala ng mga kadisa natin Diyos at kasusing asang huli po na.
na maraming patuloy sa ating Panginoon. Natulog na magpapatuloy sa ating Panginoon. Ay, ano yun? Ito to. Nagpapasalamat sa kalakasan na pinagkakaroon sa aming family. Dahil alam nyo naman dahil sa inyo na ang aking mother na ICU. Inano namin siya, pinatid namin siya ng Friday. So, isang linggo ng Friday. Hopefully, manalangin namin na sana makalabas siya sa ICU at makapunta siya sa regular. Alam niyo naman pag nasa ICU pasyente yan. So, ICU So, ang update mo naman sa tatay ko kasi nung dinala namin po siya ng yung buhay niya. Dahil bumagsak lahat ng BP niya, yung kanyang creatinine ang taas, hindi ba siya makausap talaga. So, pagdating namin doon sa kwarto, kinuha kagad yung mismo, diretso kagad sa ICU dahil talagang kailangan ng ICU dahil nahihirapan siyang huminga. Ang kanyang oximeter is bumaba. And then, kanyang BP, wala, talagang mababali lahat. Kaya, ang ginawa na lang namin magkakapatid, pray, umiyak na lang kami sa Diyos. Habang nandun kami, talaga napaka-powerful talaga ang prayer. Yung serious ba ng prayer, hindi ka talaga ng Diyos dahil alam ng ating Panginoon. Yung damdamin natin bilang anak sa magulang. Tayo pang mawala kahit 94 na kasi ang tatay ko, ay pa namin siyang bitawan. Manaman namin kasi siya. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon kahit pagod kami magkapatid, kuya, kasi lalo pa naman ako Friday, nag-aaral ako din Sunday, nagturo pa ako. Halos wala ako talaga akong turo. Pero ito na pasalamatan ko lang sa Panginoon na pag inunan mo pala ang Panginoon, hindi na niya pababayaan. At lahat ng paraan ng ating Panginoon, lahat ng gagawin mo, may favor talaga ang Diyos. Magiging ang lahat niyan, ang dami kong nararanasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya I encourage talaga sa bawat isa sa atin. Nahin mo lang ang Diyos ang bahala. So ngayon, let's pray na continue pa rin yung prayer sa tatay ko kasi although salamat sa Diyos sa panalangin sa inyo niya, mga kapatiran kayo, kung kami si Pastor kagabi, sinag-pray sila yung ganit pa rin doon. So talagang napakalaki ng prayer na makakatulong. So kanina, update, normal na yung BP niya, yung kanyang heart rate, naging okay na, oximeter niya naging 100 na. Kung sabihin, nakakahinga na siya, nakakausap na siya, nagmumulat na ng mata niya, nakikangiti na. Kaya lang problema, yung sa x-ray kanina, na-x-ray siya, yung isang lungs niya, nagkaroon na infection. Dahil may nagpakain ata sa bahay namin, na-choke. Instead of diretso sa stomach, nagdumiretso sa lungs. Kasi pag matanda na kasi, ikaw, yung ating lalamunan pala umiliit. So, kailangan liquid. Kaya siguro yung, ayaw ko ba, sino pakain, nakalimutan siguro sa excited na pakain, hindi niya alam na choke. So, yun ang nag-cause na infection. Nanay, tatay, ako mag-ingat tayo. Kasi lalo, laking gasto. So, nag-choke pala tayo. Kasi lumilit pala yung sabi nang nangyari, it was infection. So, ngayon, kailangan mawala yung lungs niya, sabi ng nurse sa ICU, kasi ganun mawala yung infection niya. Una, nag-umpisa ng antibiotic. Ilang pressure, 1,000. Ay, yung pinakataas na antibiotic, 2,500. Bayan, 4. Mapamalikas na ito. Grabe! Isa lang, tapos sabi pa, hindi pa daw makuha sa ganun ka. I-higher dose. Alam niyo, isang antibiotic, malaga, 28 to 30,000. Saan mo punta doon? Grabe. Kaya mahirap magkasakit. Kaya pag-pray mo yung kahit kasakit, kahit bata tayo matanda, mahirap magkasakit. Kasi yung gastos sa hospital, napakalaki. Lalo pa naman dito sa Pilipinas, pag wala akong down payment, isinisip nila kami kaagad. Hindi po kami tao. Kailangan, may pera ka talagang pang-down. So, mahirap po dito sa atin kung nagkasakit ka. Kasi kung wala kang pera, hindi ka talaga nagkasakit. Kaya, nagpapasalamat pa rin sa aking Panginoon dahil God provides. Hindi tayo mapabayaan. God knows kung anong makakabuti para sa kanya anak niya. God be the God. Amen.
kung natin na mas gawin natin ang ating Panginoon at ang ating problema ay masusolusyonan niya. Alam natin na ang ating Panginoon ay nagtiwag po na. Sige pa po, God, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Panginoon sa patuloy na nalakasan ng bawat isa pinagdalak dahil marami po ang ating Bible study sa lugar nito. Kailangan na ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa, ibigay encouragement, ibigay kalakasan sa bawat isa na patuloy na mag-inig at araw ko na salita ng ating Panginoon. Nakikita ko rin po yung paglago ng ating mga kapatiran. Sana nagagamit ko dito ay nagagamit na rin po sa church. So, yun po ang ating napasalamatan. Nabalik po sa ating kapatiran Diyos. Amen. Praise God. sila pa po mga wala na ay pwede mo salamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon ay patuloy sila iskan sila Amen. sa Panginoon na salamat po sa Panginoon dahil hindi na ulit tayo na Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Tayo kaya yun natin sila para tuloy sila magsambat magpinsan. Ako rin ay magpasalamat din dahil ito pa rin yung ginagawa ng may ministry sa amin. Magpasalamat ko sa Panginoon dahil kailangan malayo sa ating pamilya. Kaya binabalik ka ng paborito mo sa pasal. Mga kapatid, so wala na po tayo sa mga kapatid. Ginagawa ko po ang ulitin na Praise the Lord. So God is good All the time. all the time. God is good. Praise the Lord. Sabi dito mga kapatid sa Psalms 100 verse 5, For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Praise God. So ating kung binigyan ng kapurihan ng ating Panginoon sapagkat siya lamang yung karapat-dapat na ating papurihan. Praise God. So awitin natin ang nagsasabing, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa amin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa iyo. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa Kanya. Amen. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa amin.
Tinatawag ko kayo tuturo ng kapatid natin. Praise God. Amen. Tunay ngang magaling ang ating Panginoon, hindi ba mga kapatid? Amen! Yes! Amen. So, palakpakan muna natin ang ating Panginoon mga kapatid. At bago tayo mag-start mga kapatid, tumayo muna tayo mga kapatid at hilingin natin ang gabay ng Panginoon. Brother Judas, God lang. Pangalan. Lord Jesus, dahil ang Diyos na kapangyarihan sa lahat. Lord God, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, Lord God, sa makikinig ng iyong salita, Panginoon, Lord God, ikaw sa mga Panginoon, sa Ramela, Panginoon, Lord God, patuloy mo sa Panginoon, na i-anoint, Panginoon, lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, Lord God. Gagamitin mo ito, Panginoon, na magsilbing pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, kasi kalalago ng aming kaluluwa, Panginoon. Lord God, pinupuri ka namin sinasamba, sa iyo lang lahat ng papuri pagsamba. In Jesus we pray. Amen. Kung meron po tayong dalang Biblia mga kapatid or sa mga cellphone mo po, makipag-booklet po kayo sa Isaiah 55, verse 8 to 9 mga kapatid. So sabi dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, papamanggatan ko po ang ating turo ngayon sa pamagat na How well do you know God? So, suriin natin ang ating mga sarili. Gaano natin kakilala ang Panginoon? So, isa ang assessment mga kapatid sa pinapagawa sa mga school mga kapatid. For example, pag first day of school, laging pinapagawa ng mga teacher, how well do you know yourself? For example, kunwari ako po si Brother Jericho Estrada. Strength, magaling mag-drawing. Tapos maglalagay din po ako ng weakness. So sa pamamagitan ng mga kapatid, ina-assess natin yung kung ano ba yung lakas natin at kung ano ba yung kahinaan natin mga kapatid. Ganon din sa mga business mga kapatid. Meron tayong tinatawag na SWOT analysis mga kapatid. So sa business, para maging matagumpay yun, gumagawa sila ng ganon mga kapatid. Ano ba yung strength ng business mo at ano ba yung weakness din ng business mo mga kapatid. Pero higit na mas mahalaga mga kapatid, na mas kilala natin ang ating Panginoon kaysa sa ating mga sarili mga kapatid. So gaano ba natin kakilala ang Panginoon? Kung i-rate natin mga kapatid, 1 to 10, gaano natin kakilala ang Panginoon? 10. Oh, praise God. So may nagsagot ng number 10 mga kapatid. So, importante na kilala natin ang ating Panginoon sa panahon ngayon mga kapatid. Ngayon na napakaraming bagyo na dumarating sa atin mga kapatid. So, sa panahon natin ngayon, meron lang bagyong Nika, hindi pa nakakalabas mga kapatid. May susunod na naman na 2. So, sa ating buhay, napakaraming bagyo mga kapatid. At yung bagyo na yun, hindi lang yun yung mga bagyong dumarating sa atin physically mga kapatid, kundi yun din ay sumisimbolo sa mga problema mga kapatid. Bilang tayo ay nasa laman mga kapatid, napakaraming problema ang dumarating sa atin. Pwede yung problema sa financial, sa trabaho, or yung iba problema sa asawa, problema sa anak mga kapatid. Nakakapagod talaga kapag maraming problema ang dumarating sa atin mga kapatid. Hindi po ba mga kapatid? Yes. Pero lagi nating tatandaan mga kapatid na ang Diyos ay mabuti in good times and in bad times mga kapatid. God is still good. Hindi porkat nahihirapan tayo, aalisin na kaagad ng Panginoon yung mga bagay na nagpapahirap sa atin mga kapatid. Tulad na naman kay Moses, yung hindi po sila makatawid sa dagat. Hindi po ba na hindi inalis ng Panginoon yung dagat, kundi hinawi niya lang para yung mga Israelites ay makadaan, mga kapatid. So, bakit tatanggalin ng Panginoon yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo? Hindi yun gagawin ng Panginoon. Lalo't alam ng Diyos na yung pagkatapos mong maranasan yung mga pagsubok, you will come out stronger, mga kapatid. Hindi niya inaalisin dahil alam niya na
na yung mga bagay na yun ay yun ang magpapalakas sa iyo mga kapatid. So minsan, pakiramdam natin dahil sunod-sunod ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, tinitignan natin ito as a bad thing mga kapatid. Tinitignan natin ito na parusa mga kapatid. Ngunit hindi yun ang tamang term na gamitin mga kapatid. Dahil ang Panginoon, dinitas niya lang tayo. So para tayong espada mga kapatid. Di ba ang espada lagi sinasabi ni Pastor, pinupukpok ng martilyo, pinapadaan sa apoy. So ganun din yung ginagawa sa atin mga kapatid. Ngunit minsan parang sa atin, sinasabi natin, Lord, bakit mo ako pinupukpok? Bakit mo ako dinudurog? So minsan akala natin durog na tayo mga kapatid. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Hindi tayo sinisira ng Panginoon mga kapatid. Nire-reshape na lang tayo para mas maging maganda yung kahihinatnan natin sa buhay mga kapatid. Tulad ng isang espada. So the same thing happened with Job mga kapatid. So, kilala na natin si Job dahil lagi siyang binabanggit ng mga pastor pag example ng strong faith mga kapatid. So, kumbaga suki na siya sa mga examples mga kapatid. So, sa mga hindi pa po nakakakilala kay Job, so isa po siya sa mga matuwid na Bible character po. So, kilala din po siya dahil isa siya sa binigyan ng matinding pagsubok sa Biblia mga kapatid. So, sa kwento niya mga kapatid, hinayaan ng Panginoon na kunin ni Satan yung mga bagay na meron siya. Dahil akala nila, nagsiserve lang si Job dahil mayaman siya, dahil sagana siya. So, nung time na inalis yun ng Panginoon, nagkaroon din ng doubts at questions si Job mga kapatid. At normal lang yun dahil kasama yun sa ating human nature mga kapatid. So hindi natin yung maaalis mga kapatid. Ngunit isang bagay na maganda kay Job ay alam niya na lahat ng bagay na meron siya ay hindi kanya mga kapatid. Hindi niya yun nakuha dahil sa sarili niyang kakayahan, kundi dahil ang Diyos ay mabuti sa kanya mga kapatid. Amen. So minsan iisipin din natin yun, ako naman yung nagpagod. Nakuha ko yan kasi magaling ako. No mga kapatid, hindi lahat lang meron ka ay sa Panginoon. Kaya kung meron mang tatanggalin ang Panginoon sa buhay mo, kung meron man siyang aalisin, magpasalamat ka at sabi mong mabuti pa rin ang Panginoon. Amen mga kapatid. Amen. So huwag tayong magalit sa Panginoon kapag dumarating sa atin ang mga problema mga kapatid. Kapag nawalan ka ng trabaho, huwag kang iiyak dahil hindi doon natatapos ang Panginoon mga kapatid. Kapag nagsara ang isang pinto mga kapatid, hindi mo alam may unting binubuksan ng Panginoon. Hindi niya alam na kapag nawalan ka ng trabaho, ang gusto pala ng Panginoon sa'yo, ito anak, mag-business ka. Kaya huwag kang mag-move dyan. At huwag mong dibdibin ang mga problema mo. Kundi sabi nabasa ko sa isang post, sabi niya, huwag mong dibdibin ang mga problema mo, tuhurin mo. Ibig sabihin mga kapatid, lumuhod ka, gamitin mo ang tuhod mo. Huwag mong dibdibin dahil lahat ng nagsasara ay magbubukas uli. So gaano nga natin kakilala ang Panginoon? Yung Panginoon ba nakilala mo? Hindi ka niya ba kayang pagalingin? Hindi ba niya kayang solusyonan yung problema mo mga kapatid? Kung gano'n ang tingin mo sa Panginoon, dapat mo lamang nakilalanin palalo ang Panginoon. Minsan, ang tingin natin sa Panginoon napakaliit mga kapatid. Yun ay dahil napakalayo natin sa Panginoon. Or minsan, nilalayo natin ang sarili natin sa Panginoon mga kapatid. Kalabit ako may kilong mo sa... So, ayun mga kapatid. So, ang nais ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, huwag tayong lumayo sa Panginoon, kundi mas ilapit pa natin ang sarili natin mga kapatid. So, bago ako magtapos mga kapatid, may isi-share lang ang kwento mga kapatid. So, isang araw, merong mag-ama na naglalakad sa isang parke mga kapatid. Tapos biglang may dumaan na airplane mga kapatid. Nakita ng tatay. Tapos tinanong niya yung anak niya, anak, nakikita mo ba yung airplane? Tapos sumagot yung anak niya, opo tayo, nakikita ko po.
Sabi ng tatay niya, gaano kalaki yung airplane sa tingin mo? Maliit lang po. So, after ilang months, pumunta po sila sa airport mga kapatid. At doon nakita ng bata, namangha siya, ang laki pala ng airplane. Tapos yun, mga kapatid, namangha yung bata. So, gaya sa istorya mga kapatid, yung pagtingin natin sa Panginoon, yung pagkilala natin sa Panginoon ay nakadepende kung gaano tayo kalayo or kalapit sa Kanya. Kung sa tingin mo, maliit lang ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo, pues ikaw ay napakalayo sa Panginoon. Kung ngayon ang oras para ilapit mo ang sarili mo at para makilala mo ng lubos ang ating Panginoon. Yes! Yun lang po. Yes! Salamat, Sister Romena, sa magandang mensahe mo ngayong gabi. I hope and pray meron po tayo naintindihan. Mukhang serious na serious. Alright, I have a question. Talagang may naintindihan kayo. Okay. So, pag pinatayo po kayo, stand up. Mr. Virgin. At tumayo. Okay. Paano po ba talaga nakilala ang Diyos para sa'yo, honestly? Oh, do you know God well? Do you know talaga ba kilala mo na ba siya talaga? Or hindi pa gaano? Kilala ko na po dati ang Panginoon nung nasa Katolika ako. Pero, mas nakilala ko siyang lubos nung natagpuan ko ang pananampalatayang ito, Pentecostal. Okay? Higit sa lahat, dami ng mga problemang dinaanan ko. Totoo yung mga pangako niya na hindi niya ako iniwanan, hindi niya ako pinabayaan. At totoo na minsan pag nanghihina tayo talaga, nandyan yung strength na binibigay ng Panginoon. Kasi hindi ko masasabi na malakas ako dahil sa dami ng mga problema. Kung walang Panginoon, wala na po siguro ako, ma'am. So, yun na right? Okay, next, Mr. Jenny. Para sa'yo, kilala mo na ba ang Diyos? Or hindi pa gaano? Narating mo na ba yung talagang yung sukatan ng Diyos? Or Hindi pa po. kailangan pong malaman pa? Habang nabubuhay pa po ako, dapat ko pa rin siyang kilalanin. Although kilala ko na siya bilang isang Diyos lang. Right? Okay, maganda rin yan. Amen. Ang hingiti ka dyan, Brother Dante. Ikaw. Okay, unahin ko muna yung mga tatay nanay natin. Nung una, nung wala pa ako sa Born-Again, palagi kaming umaasin sa Catholic. Pero, nung tawag yung libot, doon ko naunawaan na sabi niya, nandun ka nung ipinako ang Panginoon sa kung sabi niya. Tapos nung narating ko na yung Born-Again, doon ko nakilala yung kabutihan talaga ng Diyos na kahit malayo ka pa, tinitignan ka na ng Diyos na ipupunta ka sa kanyang sa pagtawag niya sa iyo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga sa narating na yung papunta ng katuroan ng Born-Again. Amen. Okay, mga young people naman. Brother Jansen. Paano mo na ba siya nakilala? Malayo na ba ang pagkakilala mo sa Diyos o nasa gitna ka pa lang? O umpisa pa lang? Sa gitna na. Okay. Okay. Nasa 50% na. 50%. Okay. Hindi pa 100%. 50%. Okay. Acknowledge yun. Brother Judah. Do you know him God very well or meron pang dapat malaman? Okay, ano, ilang percent?
ko po sa experience ko na yun. Edad ko po yan sa lahat. Kaya, salamat. Amen. Mga kapatid, sa pagkilala sa ating Panginoon, sa totoo lang, hindi pa natin kilala ang lubusan. Kasi ang Biblia, kahit basahin mo lahat, hindi mo pa ito maintindihan. Kung anong kailangan mo lang, yun lang ang maintindihan mo. Kasi napakalalim ng Biblia. Pero importante, may Holy Ghost ka. Kasi hindi mo maintindihan ang Biblia kung wala kang Holy Ghost dahil ito'y mga spiritual na bagay. Ito'y galing sa ating Panginoon. Amen? This is the spiritual knowledge ng ating Panginoon. Kaya ako noon, ginawa ko lang pocketbook ang Biblia. Kaya wala akong naintindihan. Pero nung ako'y na born again, inugasan ng kasalanan ng Diyos ang aking, inugasan ako ng ating Panginoon at nakareceive ng Holy Ghost. Nung nakumpisa akong basahin ito, unti-unti. Pero hindi pa, kulang pa rin. Kasi habang nabubuhay po tayo, ang knowledge ng Panginoon is unsearchable. Kumbaga, hindi niya pa sasabihin lahat. Kasi hindi pa natin maintindihan sa talino natin dahil nasa flesh pa tayo. Amen? So, ang magiging full knowledge natin pag nandun na tayo sa langit. Kasi hindi natin mabuti ang kanyang kalamanan. Kasi sabi niya dito, may nabasa ako kanina. You may not know God as well as you think, for He is far above us as the heaven and above the earth. Remember, mataas ang heaven, mababa ang langit, ay mababa ang mundo. So the Bible says, His greatness, His unsearchable. His judgments are unsearchable, His riches are unsearchable. Pero salamat, Pamela, napagandang pag-explain mo kung paano natin makilala ang ating Panginoon. Although, yung ating pagkakilala sa Kanya, yun ang ating binunyag ng ating Panginoon. Amen? So, bawat isa sa atin, mayroon tayong pagkakilala sa Diyos. Ibang pagkakilala ni Brother Dante, Sister Janet, iba-iba tayo. Pero importante, we know God. Yes. Siya nagligtas sa atin, siya ang naghugas ng ating kasalanan at siya ang nagbigay ng Espiritu ng Diyos. So, okay na yun. Pero nais ng Diyos habang tayo nabubuhay, search the Scripture. Susahin pa natin. Dahil marami pang gustong ipahayag ang Diyos sa atin dito. So, huwag tayong mag-stop sa pag-aaral. Kaya nga, mayroon tayong Bible study. Dahil, kahit basahin mo ito lahat, hindi mo maintindihan lahat. Depende sa pangangailangan ng tao. Amen? Kasi tulad nito, nagturo Sister Ramela, hindi lahat maintindihan mo, tatay. Amen? Dahil wala ka pang gaanong needs dito. Pero kay auntie, meron siya nakukuha. Pero hindi lahat makukuha mo yung teaching. Amen? Pero importante, meron tayong nakukuha tuwing mag-a-attend ka ng mga Bible study. Yun ang mahalaga. Kasi mahirap kung nakaupo ka dyan, wala kang nakuha. Ha? Narinig mo? Walang nag-stay sa puso natin. Yan ang mahirap. Kaya habang nag-aaral tayo ng salita niya, habang may nagtuturo, listen. Dahil mayroong nais ang Diyos na ibigay ng mensahe para sa bawat isa sa atin. Ibang mensahe ko, ibang mensahe din sa inyo. Nais ng Diyos, lahat tayo makakain. Walang uuwi na walang nakakain. Yun ang bait-bait talaga ng Diyos. Hindi kanya bibitawad hanggat hindi kanya bibigyan ng pagkain. Sinishare, bawat sa atin mayroong sharing. Kasi hindi naman lahat yung tinuro si Sister Ramela para sa lahat yun, hindi. May kunting-kunting tayo. Kasi iba ang needs ng bawat isa, iba rin ang needs ko. Kaya hindi mo lahat. Pero may mga ibang tao, nagkataon na yung tinuro niya, kailangan mo lahat. Right. Amen? Kaya mahalaga mga kapatid, kung kayo dumalo sa mga Bible study, try your best listen. Amen? Dahil meron na mayroon mensahe ang Diyos sa atin. Kasi tuwing may magtuturo dito, may ginagamit siya. Yung nagtuturo, ginagamit siya bilang daluyan ng kanyang salita.
Amen? Nang sa ganon, magkaroon tayo ng knowledge. Kasi marami nagdi-destroy na Kristiyano ang tagal-tagal na hindi tumutubo because they are lack of knowledge. Hindi tumutubo. Kaya mahalaga mga kapatid, if you listen, sabi ng ating Panginoon, hindi ka lang tagapagpakinig. Gawin mo. Because kung ikaw ay naririnig mo ang salita ng Diyos at di mo kinabuhay, binariwala mo, sabi ng ating Panginoon, you're fool. You're foolish. Sinayang mong salita ng Panginoon na dapat para sa'yo. Kaya sabi ng ating Panginoon, tuwing maghasik ng binhi, tanong kayo. Dahil meron ding nakikinig dyan sa katabi nyo. Sino yon? Si Satan. Inaagaw din niya yung salita ng Diyos na dapat para sa'yo. Huwag mong hayaan na makuha niya. Kaya tuloy mas matalino si Satan kaysa tayo. O yan, nakikinig din siya. Ano ba alam yun? Tuwing may Bible study, nakikinig din yan, tatabi din natin. Para ano? Anong gagawin niya? Yun ang ilalaban niya sa atin. O, ano mo ba yung salita ng Diyos, sister? At sasalumatin niya. Anong nangyari kay Eve? Diba? Anong ginawa ng Satan kay Eve? Diba, Eve? Diba pwede mong kainin tong prutas dahil pag kinain mo to yung bunga na yan, diba? Magiging, makikita mo yung, mabubuksan na yung mga mata at magiging katulad ka ng Diyos. So, ano nangyari? Nakinig! Kaya yung salita ng Diyos na naririnig natin, igagamitin ng Satan yun. Kaya mahalaga na alam natin ang katotohanan para hindi tayo malupo. Kaya ito lang daming Kristiyano na pasulpot-sulpot sa paglilingkod sa Diyos dahil sa salita ng kulang ng kaalaman. Amen. Pero, huwag natin silang i-judge kasi lahat naman tayo mayroong pagkukulang. Amen. Meron tayong kahinahan. Lahat tayo, ako din may kahinahan din ako. Wala tayong lakas kung di tayo bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kaya habang patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, gusto ng Diyos na malaman pa natin ng marami. Lagi natin i-pray na, Lord, help me to know you more. Amen. Help me to know you more. Amen. Nang sa ganun, bibigyan ka ng Diyos ng kaalaman. Kasi yung kaalaman niya, ang kaalaman ng ating Panginoon, napakataas at gusto ng Diyos ibigay sa atin. Nang sa ganun, hindi tayo matalo ng kalaban. Remember, si Satan ay napakatalino din. Remember, galing siya sa langit. Alam niya lahat ang katuruan ng salita ng Diyos doon. Kaya yun ang kanyang itinitira sa atin. Hindi mo alam ang salita ng Diyos, madaling kang manghina. Kaya tulad ng sinabi ng ating lecture, ang pagsubok, lahat tayo mayroong pagsubok. Amen. Iba-iba nga lang. Iba-iba ang mukha ng pagsubok sa bawat isa sa atin. Amen. Yes. Iba-ibang hugis, merong nakasimangot, may nakangiti na problema. Pero pag may problema ka, dapat ka bang magsimangot? No! Dahil Sister Virgil, laki nakangiti. Ay, yes. No? Kahit walang pera, Kapatid, hindi! Amen. Amen! Kaya mahalaga mga kapatid, dahil ang buhay ng Kristiyano ay Masayang tunay. Ay, Amen. Amen. Kaya ang problema, huwag niyong sabihin na, ano ba naman itong problema na ito, hindi na ako tantanan, hindi pa ako nag-graduate nito. Hindi pa ka nag-graduate kasi hindi ka pa nakapasa. Ano ba? Kasi yung problema mo na yan, hindi tatanggalin ng Diyos hanggat hindi ka nag-graduate. Ibig sabihin, hindi ka pa nakapasa. Kaya, Sister Virgie, kung hindi ka pa nakapag-graduate, istisin mo lang. Darating ka rin, makakagraduate ka rin. Ay, bless the Lord. Amen. Pero sabihin nyo, huwag hilingi sa Diyos, Lord, tanggalin mo na ito. No, hindi tatanggalin ang problema natin. Dahil ang problema natin, sabi ng ating Panginoon, tandaan nyo, yan ang papatatag sa atin. Nang sa ganun na naging magandang relasyon mo sa Diyos. Kasi kung wala kang problema, ibig sabihin, abnormal tayo. Oo. Kasi wala kang kailangan sa Diyos eh. Amen. Kung may problema ka, ibig sabihin, Lord, tulungan mo ako. May problema ko. Ibig sabihin, gusto na Diyos na malapit tayo. Amen. Pero kung wala kang problema, dahil marami kang pera, talaga wala kang kailangan sa Diyos. Diba? At laging, ang ating kalaban si Satanas, laging yung bibigyan ng mga comfortable na bagay, bibigyan ka niya ng pera. Sarap, Sister Virgin, kung marami kang pera. Pero kung minsan, nakaka
kalimutan natin yung pinanggalingan ng pagpapala. Amen? So mahalaga mga kapatid na tandaan natin, kahit maliit man na pagpapala, be thankful. Amen. Amen? At pag lalong malaki, salamat, big thanks, big thanks. Maraming pagpapala dahil sabi mo sa Lord, salamat, pinagpala mo. Huwag niyong kalimutan ang ating Panginoon once nakatanggap kayo ng blessing, be thankful. Amen. Shall we stand? Salamat sa ating Panginoon. Paggamit niya kay Sister Romela. Dahil, wow! Alam niyo, nag-i-improve na kayo. Amen. Yes, of course. I'm so happy. Kaya pwede ko lang iwan tong Bible Ano study. Ano? No, kailangan pa rin namin kayo. Yes, nag-improve kayo sa pagpupuro dahil nagagamit kayo dito. Nai-express yung mabuti. Kasi yung pagtulad dito ng gawain, ginagamit kayo, papagamit kayo. Kumbaga training ground ito. Kaya pagdating sa church, halimbawa pag nasubukan ko ng ma-assign sa church. So anong feeling mo na? Mga testimony po palagi. Oh, so wala pang lecturer. Hindi pa? O, sabihin ko kay Giselle, assign siya. Eventually, you're okay here. Ano? Oo. Kasi, Teacher eh. yeah. Kaya, kahit sa ano din, sa Sunday school, pwede ka na rin. Sa ano namin, kasi kulang kanilang gratitude, mag-share ka ni Sister. Sa Sunday school, mama na. Ay, hindi, ibig ko sabihin sa adult. Galing mo na ba sa adult? Dapat siguro ikaw, Brother Cosme. Huwag ka sa adult. Pili. Sa Sister Nelda dito. Sister Nelda. Approve na ba? Walang pa, Yung mga Bible study natin ganito, napakalaking pagpapala sa bawat natin. Dahil dito tayo natin-train. Kung mayayain ka na mawala yung iyan, Naina, bakit? so nagkakaroon ka ng kalakasan, nawawala yung hiya mo. Dahil sinasali ka ng Diyos. Ganun din ako doon na. Nahiya din ako doon. Pero naisip ko, bakit kailangan mo mahiya kung ginagawa mo naman ay para sa kawain sa kabilang ba? So, let's pray na lahat po tayo ay mag-mature. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sinong susunod na lecturer ka lang? Wala pa. Ha? Wala pa, no? Okay? Muli, kung sino man ang susunod dito, pagkabing ninyo na maging alive kayo sa pagtuturo, nakahintihan. Okay, matapos dito. Dahil tutulungan naman kayo ng aming Panginoon. Okay? So, kantayin natin yung the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus.
At bago tayo magtapos, may I ask Sister Virgie, a closing prayer. Yes. Praise God. Praise God, praise God. Amen. Praise God, praise God. Panginoon, muli kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, O God. Kami po, Panginoon, O God, ay lubos na nagpapasalamat sa napakagandang mensahe mo sa bawat isa sa amin na kailangan pa naming malaman ka kung sino ka talaga, Panginoon, at tulungan mo kami na magpatuloy hanggang sa wakas sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon, upang makita ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa iyong patnubay, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. At sa Bible study na ito, Panginoon, na patuloy mo na pinapalago, Panginoon, O God. Manatili ka, Panginoon, O God, na humipo, Panginoon, ang mga kaluluwa upang umatim pa dito sa Bible study na ito, Panginoon, upang marami po ang maligtas, Panginoon, O God. At higit sa lahat po, Panginoon, O God, sa masaganang salita mo na napakinggan namin, Panginoon, O God, dalangin namin na itanim mo sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, na may apply po namin ito sa aming mga sarili, Panginoon, O God. At higit sa lahat, ang ginamit mo po sa gabing ito, Sister Ramela Cosme, Panginoon, O God. Gamitin mo po siya palagi, Panginoon, na magturo ng iyong mga salita, na may kagalakan sa kanyang puso, Panginoon, O God, na may bahagi niya ang iyong mga salita, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin namin kung ano ang plano mo kay Sister Ramela, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, O God. Tigit sa lahat, bless her life, O God, and her family, Panginoon. Lalo mo po silang pagpalain, spiritually, physically, materially. At sa amin din pong lahat na naririto, Panginoon, O God, patuloy ka na kumilos sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin na layo sa disgrasya at kapapamakan, Panginoon, at sa aming pag-uwi. Hayaan mo, Ama, na ingatan mo ang bawat isa sa amin na makarating sa aming mga tahanan, Panginoon, O God. Lord, idinudulog din namin sa iyo ang mga pagkain, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, O God, na pakalinisin mo at gamitin mo ito na magbigay kalakasan sa aming pangangatawan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ibinabalik po namin ang papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. God bless you all. Antoy.